Disclaimer lamang po, hindi po ako against kay Mary. Actually, tinuro ko pa po siya sa church at totoong humahanga ako sa katapangan niya na makasunod na sa kalooban ng Diyos para sa kanya kahit na mahirap nung time niya. At naniniwala rin ako na totoo na kagaya sabi sa Bible, siya ay babaeng pinagpala sa lahat. Pero siya po yung topic natin ngayon at ang tanong natin ay si Maria po ba ay Diyos? Ito po ay katanungan ng isa sa mga church members natin at baka kayo rin po or meron po kayong mga kakilala na gusto nyong ma-sharean tungkol dito pero limited po yung ating knowledge patungkol dito. So nag-research po ako at kaya po mahaba itong video na to dahil gusto ko pong gawin na sana sa isang video na lang yung explanation nito para mas maintindihan din po ng bawat isa. Yon, so punta na po tayo sa ating topic. Si Maria po ba ay Diyos? So, sa aking pagre-research po, na pag-aralan ko na meron palang 4 na katuruan na pinaniniwalaan ng mga Katoliko patungkol kay Maria kung kaya't ganun na lang yung pagpaparangal po nila kay Maria. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon, yung 4 na Marian dogmas o 4 na katuruan na pinanghahawakan nila. At meron po silang mga Bible reference. So, ang gagawin po natin ngayon ay isa-isahin po natin yung 4 na Marian dogmas, ano yung Bible reference nila, at ito po ba yung correct interpretation ng mga verses na yon. So, ang mga sasabihin ko po ay hindi mga opinion ko lamang, pero ito po ay according lang din po sa research ko, sa mga commentaries po ng iba't ibang Christian apologists and mga authors ng books. So, ayun po. Ito na po yung 4 na Marian dogmas. In summary, ano po ba sila? So, number 1 is the Immaculate Conception. Pangalawa ay Perpetual Virginity. Pangatlo ay Divine Maternity or Mother of God. At number 4 is Glorious Assumption. Yung Immaculate Conception, ito po ay pinaglihi daw po si Maria na walang bahid ng kasalanan or original sin. Wala pa lang daw sa simula ng kanyang buhay ay malinis na siya at inihanda ng Diyos. Yung pangalawa naman ay Perpetual Virginity. Sabi naman dito, si Maria ay nanatiling birhen sa buong buhay niya. Ibig sabihin, after nakapanganakan ni Jesus, ay hindi na siya nagkaroon ng iba pang mga anak. Number 3 is Divine Maternity or Mother of God. Ang ibig sabihin naman ito, si Maria ay ina ng Diyos at dahil siya ay tunay na Diyos at tunay na tao at si Maria ang nagsilang sa kanya, tinatawag siyang ina ng Diyos. Pwede daw po tayong lumapit kay Maria kung paano lumalapit tayo sa mga nanay para abutin yung kanyang para makaabot tayo sa kanyang anak. Ganon din po daw yung pwede natin gawin kay Mary. At pang-4 is Glorious Assumption. Sa katapusan daw ng buhay ni Maria, siya ay inakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Hindi lang kaluluwa ang napunta sa langit, kung hindi buong pagkatao niya. So ito pong 4 na to, the Immaculate Conception, Perpetual Virginity, Divine Maternity or Mother of God, and Glorious Assumption, ito ay mga pinanghahawakang katuruan or 4 Marian dogmas ng mga Catholics kung kaya't ganun na lang yung pagpaparangal po nila kay Maria. So, tingnan naman po natin yung deeper dive into bawat isang Marian dogma na ito. So, unahin po natin yung Immaculate Conception. Again, napakahaba po nito. So, if you want to take down notes, pwede po tayo mag-take down notes. Kung may mga Bibles po tayo, mas maganda pa mas makita natin yung references. And again, tinatry lang po nating i-explain yung mga biblical reference nila according sa ibang mga commentaries or explanation. And of course, my own research. So, ito po. Unahin na po natin ang Immaculate Conception. Ano daw po? Immaculate Conception. Ito po ay pinahahalagahan lalo sa Pilipinas kung saan ang petsa ng pista nito na December 8 ay ginawang isang non-working holiday ayon sa RA 10966. Kaya po, wala tayong pasok pag December 8, kadalasan, kasi ito po ay Feast of Immaculate Conception or Pista ng Immaculate Conception ng Mahal na Birheng Maria. So, sinasabi po na dito daw na conceive, kaya Immaculate Conception. Ito daw po na-conceive si Mary, and kagaya ni Jesus, siya po ay na-conceive ng walang kasalanan. So, ano po yung kanilang naging reference dito? Ang kanila pong reference ay ang John 1-2, John 1-2, at Genesis 3:15. Genesis 3:15, kung saan inihalin tulad nila si Maria bilang ang bagong Eva.
Ayan, bilang bagong Eva. So, ayon sa mga talata, si Eva daw po ay pinanganak na walang kasalanan. Alam naman po natin yun. Ganun din daw po si Mary kasi siya daw po yung new Eve. So, kung si Eva ay tinawag na babae ng Diyos sa ikapitong araw, si Jesus po ay tinawag din si Maria na babae sa ikapitong araw. Makita po natin sa mga references natin. Ngunit, ang kagandahan lang daw po ay mas mainam si Maria kay Eva dahil si Eva ay sumuway pero si Maria ay sumunod. So, tingnan po natin sa Bible yung kanilang reference. Paano nila nasabi na si Mary ang new Eve o si Maria po ang bagong Eva? Kaya po nila nasabi na siya po ay malinis at walang kasalanan. So, ang kanila pong reference again ay nasa John chapter 1 verse 1 to 5. Ang John ay nasa Matthew, Mark, Luke, John. So, nasa ikaapat po siya ng New Testament o Bagong Tipan. Mateo, Marcos, Lucas 1. Pero i-flash ko na lang din po dito yung ating reference verses para kung wala po tayong Bible sa bahay, pwede po natin makita dito. So, yun. John 1, magsimula po tayo sa unang mga talata. Makikita natin dito na connected naman talaga siya sa creation. Kasi po, ang sabi po nila, ang creation at ang John 1 or ang Genesis 1 at ang John 1 ay magkamukha. So, kung ano daw yung explanation ng Genesis 1, ganun din daw po ang John 1. So, tingnan po natin. Sa John 1, basahin ko na po, 1 to 5, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Kung makikita natin dito, ay makita rin po natin Genesis 1. Magkamukha nga talaga sila. Totoo naman po. Kung mabasa natin yung Genesis, di ko na lang po, na ilagay dito kasi marami pa po tayong reference. But if you will read Genesis, nandun yung in the beginning, there was heaven and earth. Tama naman po yan, nandun ang Diyos. At nag-hover siya among the waters and sinabi niya, let there be light, and there was light. So, makikita natin dito, nandun ang Diyos, tama naman, sa John 1 din po, nandun din po yung nilikha, nandun yung pag-create, so nandun din yung word na likha. Sa verse 3, sa John 1, verse 3, at nandun din po yung ilaw. Nasa verse 4 and nasa verse 5. So, medyo may similarities nga po sila. Ang nagkaroon lang po ng difference ay dahil nagkaroon ng reference sa John 1, 1 to 5, the whole John 1 hanggang John 2 ay nirelate na po nila sa paglikha or sa creation. Pero yun nga po ba talaga ang interpretation ng John chapter 1 to 2? So, tingnan po natin. So, ito po yung ano po nila ha, ito po yung pinaniniwalaan nila. Sa John 1, 19 to 28, sabi po dito, makikita natin ang patotoo ni Juan na tagapagbautismo. So, the story after that, nung unang binasa natin na verse na ang salita ng buhay. After nun, ay tungkol naman kay John the Baptist. So, siya po ay tinatanong kung siya yung Kristo. At sinasagot po niya. Yun yung continuation ng story. Ngayon, nung John 1:29, nagkaroon ng word na kinabukasan. So, etong part ng ang patotoo ni Juan na tagapagbautismo para sa kanila ay day 1. Nakuha po natin, day 1, kasi 'di ba sabi sa John 1:29, kinabukasan. So, parang nagkaroon ng sequence ng mga araw. Dahil kagaya ng pagkakalikha, yun din yung point ng Genesis 1, 'di ba? Day 1, day 2, day 1 create ni Lord yung light, day 2 create ni Lord yung ganyan, day 3, day 4, day 5, day 6. Ayun po. So, parang dito kasi sa John 1, may mga ganun din. May mga kinabukasan, may mga next day. So, mukha silang creation story. So, tingnan po natin. Sa John 1:29, nandun nga yung salitang kinabukasan. And then sa John 1, so parang naging day 2 siya. Tapos in John 1:35, nandun na naman yung kinabukasan. So, pang ilang day na siya? Day 3. Tama. Ayan. So, naging day 3 na. Tapos, nung John 1:43, meron na namang kinabukasan. So, naging ano na po siya? Day 4. Nakuha po natin. Kaya parang nahalin tulad po nila sa paglikha.
na may mga sequence ng days. And then, yun yung last kasi nung John, nagtapos na po yung chapter 1, so nag-jump na sa chapter 2. At sa chapter 2, verse 1, John 2, chapter 1, o 1, 2, 1, nandun naman yung salitang ng ikatlong araw. Ano daw po? Ng ikatlong araw. So, di ba, nung huling-huli nung John chapter 1 ay day 4, plus ikatlong araw, ilang days na po? Day 4 plus 3 equals 7. Galing sa math. Ayan, ng ikatlong araw. So, ika-7th day na to for them. And then, kung mababasa natin yung verse 4 ng same chapter, John 2, verse 4, o 1, 2, 4, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman yon sa akin at sa'yo? So, tinawag po niya si Mary na babae. And according po sa interpretation nila, sa Genesis, tinawag din daw po na babae si Eva noong ika-7 araw. Yun po yung kanilang explanation. So, dahil doon, na-conclude po nila na dahil tinawag ni Jesus si Mary na babae, siya daw po yung bagong Eva. Si Eva po, again, for them, ay walang kasalanan. Si Maria ay walang kasalanan. Kung nagkamali si Eva, si Maria ay sumunod. Si Maria ang mas mainam na Eva, kung paanong si Jesus ang mas mainam na Adan. So, di ba alam natin yun na si New Adam ay si Jesus. So, for them, ang New Eve naman ay si Mary. Ayan, so, pero kung susuriin natin mabuti, explain na po natin according sa ibang mga references. Sabi po dito, ang pagtawag ni Jesus ng babae kay Maria ay normal lamang niyang sinasabi sa mga babae. So, hindi po siya special, may something special connotation yung pagtawag niya ng babae kay Mary at that time. Kasi po, kung mababasa natin, hindi lang po yun yung isang beses or hindi lang si Mary yung tinawag ni Jesus na babae. So, yung babae po, ang Hebrew po niya ang Greek po niya ay gunay. Gunay. Ayan. So, again, di ba po, pag nag-aaral tayo ng Word of God, kinukuha talaga natin yung root. Hindi natin kinukuha sa translations natin kasi yun yung original. So, para makuha natin yung original point nung author kung ba't niya yun sinulat. So, ang sabi po dito, makikita natin sa iba't ibang references na may mga tinawag ding babae or gunay si Jesus. Hindi lang po si Mary. Isa na po dito yung John 4:21 o 1:4:21. Dito, sinabi sa kanya ni Jesus, babae. Ang tinutukoy po niya dito ay yung Samaritanang babae. Tinawag din niya siyang babae. At yung John 20 verse 15 o 1:15, ito naman ay yung story na si Mary Magdalene, umiiyak siya, o si Maria Magdalena, hindi po siya si Maria na ina ng Diyos, na ina ni Jesus. So, siya po ay umiiyak sa tomb. Umiiyak siya sa tomb kasi nawawala yung katawan ni Jesus. So, ito kung mababasa natin sa verse 15, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? So, hindi siya special. It's like, for example, di ba po, tayo, tinatawag nating ma'am, madam, di ba po, yung mga tao, kilala natin sila sa pangalan. For example, ako, sa church, tawag nila sa akin Past M, pero alam nila ang pangalan ko is Myrtle. Ganon. So, ganun po ang point nito. Another pa, bukod dito po, na pwede nating i-explain for that, ay wala pong connection yung pagkakalikha sa Genesis 1, sa John 1-2. Sa first part siguro, pero kasi kung titingnan natin yung mga susunod na talata, di ba po yung day 1 na sinasabi po nila ay, ang topic po sa John 1 ay tungkol sa pagpapatotoo ni Juan na tagapagbautismo. So, hindi po siya connected sa day 1 ng creation. Tapos yung day 2 po ng John 2 ay nasa ang kordero ng Diyos. So, ina-explain po na si Jesus yung kordero ng Diyos. At hindi po siya connected sa day 3 ng Genesis 1. And also yung nalito na ako. Yung day 1, yung patotoo ni Juan na tagapagbautismo. Yung day 2, ang kordero ng Diyos. Yung day 3, ang unang 4 na alagad ni Jesus. So, kinabukasan sa John 1,
pinili ni Jesus yung unang 4 niyang alagad at hindi po siya connected dun sa day 3 ng Genesis 1. At yung day 4 po, tinawag naman ni Jesus si Felipe at Nathaniel at hindi po rin siya connected sa day 4 ng Genesis 1. At eto rin po, yung ikatlong araw, di ba sabi, tinawag daw po ni Jesus na babae si Maria. Pero po, ang babae ay hindi tinawag, o si Eve ay hindi tinawag na Maria, na babae nung ikapitong araw. Kasi nung ikapitong araw, nagpahinga po ang Diyos. Sa ika-6 na araw po niya tinawag kasi sa ika-6 na araw nilikha yung tao. So, tingnan po natin yung verse for reference. Genesis 2:2-3 o Genesis 2:2-3. Sabi po dito, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. So, wala na pong creation, wala nang tinatawag sa ikapitong araw. Pinagpala niya ikapitong araw at tinuring itong banal sapagkat sa araw na to siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. So, aside from that, hindi rin natin po pwedeng sabihan na si Jesus yung bagong Adam at si Mary ang bagong Eva or Eve. Dahil po si Adan at Eva ay mag-asawa at si Maria po at si Jesus ay mag-ina. So, hindi po sila connected. And isa pang talata, so sabi ko nga po kanina, bukod sa John 1:1-2, meron pa silang isang reference, kaya na-conclude nila yung Immaculate Conception, at that is yung Genesis 3:15. So, sabi po nila sa Genesis 3:15, ito po kasi yung nagbitaw ng prophecy ang Diyos na matatalos ni Jesus yung kaaway. Ito yung part na yon. For them po, ang pagkaka-interpret po nila sa Genesis 3:15 ay magkasama si Mary at si Jesus na tatalunin yung kaaway. So, partnership sila, kaya talagang ganun na lang yung pag-respect at pagpapahalaga nila kay Mary. Kasi kasama siya sa pag-overcome sa kaaway. Pero kung titingnan po natin yung verse, andito po siya. Sabi po dito, kayo ng babae, aking pag-aawayin. Sa part na to, kinakausap po ng Diyos yung ahas. Sabi niya, kayo ng babae, aking pag-aawayin. So, ito po si Eve. Binhi mo't binhi niya, ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya, sabi po dito, ang dudurog sa iyong ulo. So, hindi po ang binhi ng babae, ay hindi po ang babae ang dudurog sa ulo niya. Hindi rin po ang siya at ang binhi niya, hindi dalawa. So, may kita natin dito, it's a singular noun. At niya, sino tinutukoy nun? Sinong binhi? Si Jesus. Di ba po? At sa sakong niya'y, ikaw ang tutuklaw. So, sino po yung sakong niya? Sino po yun? Si Jesus. So, it's not, hindi kasama po si Mary dito sa context na ito, kundi si Jesus. And totoo naman po yun na talagang si Jesus po ang nakatalo talaga sa kamatayan, sa Hades, sa kaaway, and eventually sa second coming at sa mga mangyayari pa, talagang totally tatalunin ni Jesus ang kaaway, and we're excited for that. Pero again, in this context, makikita po natin na hindi po kasama si Mary sa pagtalo sa kaaway. And isa pa po dito, meron pa po silang isang reference pa pala, ay yung typology ni Eva sa bagong tipan. Kasi sabi po nila, di ba, ang new Eve daw po ay si Mary. Pero po kung titignan natin, meron din talagang tinatawag na new Eve. So, bakit nga ba new Eve? Kasi po si Jesus yung bagong Adan. So, sino yung bagong Eva? At makikita natin sa Bible na merong reference patungkol sa kung sino yung mapapangasawa ni Jesus. Kasi si Adan at Eva ay mag-asawa. So, sino po yun? Hindi po si Mary, kung hindi yung iglesia, yung church, yung bride of Christ. Ayun, so basahin ko lang po, makikita natin ito sa Ephesians 5:25 o Efesos 5:25 at Pahayag 19:21. So dito po sa umpisa sa Efesos 5:25, sabi dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. So inahalin tulad yung asawa ni Kristo sa bride of Christ na the church.
yung iglesia, hindi si Mary. Kasi mag-ina nga po sila. And then sa Revelations 19:21, sabi po dito, magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero. So merong wedding talaga sa heaven. Meron talagang asawa si Jesus. At meron siyang kasintahang babae. Pero hindi yun si Mary, kundi yung body of Christ. Ayan. So, aside from that, ano po yung mga references natin? Bukod sa reference nila, meron din po tayong reference kung bakit hindi pwede, parang hindi po natin basta matatanggap na si Mary po ay walang bahid dunis. Kasi po, sabi po sa Romans 3:23 o Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, lahat ng tao po, including Mary, ay kasama dito. Ako din, lahat po tayo, kasama po tayo dito. At ang tanging hindi lang nagkasala ay si Jesus Christ. Kasi sabi sa Hebrews 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad nito, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. So, ito po yung reference natin. Amen? I pray naintindihan pa natin. So, punta na po tayo sa part 2. Perpetual virginity. Sabi po dito, para sa kanila, hindi lang siya birhen ng ipanganak si Jesus, pero hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. At ang mga kapatid daw po ni Jesus ay mga pinsan niya. Kaya siya po ay tinawag nilang Virgin Mary or Birheng Maria. Ayan. So, ito nga po ba ang truth? Tignan po natin yung pinangahawakan po nila na verse. Sabi po dito, gayon pa man, maraming talata sa Biblia na nagsasabi na si Maria ay nagkaroon pa ng ibang mga anak at mayroong mga kapatid si Jesus. Marami pong verses, isa-isahin po natin. Sabi po sa Matthew 1:25, ngunit hindi niya, ang tinutukoy po nito ay si Joseph, yung asawa po ni Mary o ni Maria at tatay ni Jesus dito sa lupa. So sabi dito, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. So yung during that span of time na buntis si Mary kay Jesus, walang nangyari sa kanila. Totoo naman yon. So virgin siya ng time na yun kasi nga nilukuban siya ng banal na espiritu. Pero hindi natin alam after nun, kasi hanggang doon di ba sabi po, hanggang doon walang nangyari. Pero ano nangyari after? So, hindi naman natin sinasabing may nangyari. Pero hindi rin natin sinasabing walang nangyari. So, basahin po natin yung Matthew 1:25 sa New King James Version. Kasi dito po yung nakalagay, and did not know her. So, ito po ay intimately. Yun yung meaning ng know dito. Till she had brought forth her firstborn son. So, dito po nakalagay yung word na firstborn. So, ibig sabihin sa Tagalog, ito po ay panganay. So, madalas tinatawag natin yung isang tao na panganay kung meron siyang iba pang mga kapatid. Di ba po? Isa pa pong reference ay Matthew 13:55-56. Mark 6:3 at mga gawa 1:14. So, dito po, ito yung sinasabi nila na may mga verses naman sa Bible na nagsasabi na may kapatid si Jesus. Pero yung ang interpretation po nila, kasi galing po ito sa word na adelphos, na ibig sabihin ay pwedeng kapatid, pwedeng malayong kamag-anak. So, basahin lang po natin sa Matthew 13:55-56 o Mateo 13:55-56. Sabi dito, hindi ba siya ay anak ng isang karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? So, literal po, nakalagay sa Tagalog, mga kapatid. At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? So, sino nagsasabi po nito? Mga kapitbahay, mga kaibigan ng family nila. So, for them, tinawag nila na mga kapatid. May mga kapatid si Jesus, si Santiago, si Simon, at Judas, at may mga kapatid siyang babae. So, magpalagay natin yung mga more than 6 sila. Kasi 4 mga kapatid. So, hindi lang isa, dalawa. Another reference pa ay Mark 6:3 o Marcos 6:3. Sabi dito, hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid nila Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. So, nandito rin yung mga word na kapatid.
At dito po sa mga gawa 1:14, sabi dito, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. So meron na namang kapatid. At meron pa po palang isa, itong Galatia 1:19. Galatia 1:19. Sabi dito, wala akong nakitang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. So, ang daming verses po na nagsasabi na may kapatid si Jesus na hindi si Mary, perpetual virgin. So, makikita po natin dito na may mga kapatid. Pero ang explanation nga po nila dito ay adelphos. Ito daw po ay maaaring kamag-anak. Pero po, kung makikita natin doon sa mga reference verse natin, laging sinasabi na si Mary, si Maria, ang ina at ang kanyang mga kapatid. And mostly po, pag pinag-uusapan po natin yung pamilya, kadalasan nating sinasabi, pag may ina, kasama po nun ay yung immediate family, di ba po? When we call, kunwari, andito yung nanay, saka tatay, at mga kapatid. Di ba po? Hindi natin sinasabi, andito yung nanay, andito yung lola, andito yung pinsan. Di ba po? Pag may mention tayo, mostly, kadalasan, immediate family siya. At meron pa tayong, meron pa tayong iba pa pong explanation doon. Pero again, gusto ko lang po magbigay ng disclaimer. Wala po kung against kay Maria. Hindi po natin minamasama kung naging virgin man siya her whole life, wala naman pong kaso. Kung hindi rin po, ang ina-explain lang po natin ay hindi po natin ito maging reference to adore Mary ng higit sa nararapat, ng beyond sa kung ano yung adoration na pwede nating ibigay sa kanya. Amen po. So, ayun, punta po tayo ulit sa word na adelphos. Ayan. Kasi po, kung gagamitin natin na baka ang pinagkuhanan ay mga pinsan o malalayong kamag-anak, bukod sa na-mention yung ina kasama ng mga kapatid na mostly ay immediate family lang ang magkakonect ng ganon, isa pang example ay yung si Apostol Pablo, di ba po sa Galatians 1:19, minention niya na kapatid. Sabi niya, wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Yung ginamit niya rin yung word na adelphos doon. So, tinawag niyang kapatid si Santiago ni Jesus Christ. Pero nung Colossians 4:10, ito po ay sinulat din ni Apostol Pablo, Colossus 4:10. Sabi po niya dito, kinakamusta kayo ni Aristarco na bilangguring kasama ko at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. So, nandun yung word na pinsan. Pero hindi adelphos yung ginamit niya. Ang ginamit po niya ay anepsios. Anepsios sa Greek. So, kung adelphos, kung pinsan po si Santiago, dapat pinsan din yung ilalagay niya. O anepsios yung ilalagay ni Apostol Pablo, di ba po? Pero ang ginamit po niya ay adelphos na kapatid. And another, bukod po doon ay si Flavius Josephus, isa po siyang, hindi siya Christian, pero siya po ay nag-mention sa isang commentary po niya na siya po ay minention niya si James na kapatid ni Jesus Christ. Ayan, na-mention po niya sa kanyang book yun. And hindi po siya Christian. So, ibig sabihin, meron pong isang tao na nag-refer na may kapatid si Jesus Christ outside of the Bible. Ayan, so ito po ay mga explanation na it's really mas madaling paniwalaan na may mga kapatid si Jesus Christ kay Mary. So, bukod dito, meron pa pong explanation kung bakit nila naisip na si Mary po ay virgin all throughout her life. At ito po ay ang pag-connect po nila kay Maria sa lumang tipan. So, another explanation po ito. Please bear with me. Ayan. Sabi po dito, si Maria po ay kinonect naman nila sa covenant or sa Ark of the Covenant, Arko ng Tipan. Ayan, sa lumang tipan, meron po kasing tinatawag na Arko ng Tipan. So, dito po sa Arko ng Tipan, nandito yung tableta, yung 10 Commandments, yung tablet,
yung tungkod na ginamit ni Moses, at yung mana, yung bumabagsak sa langit na tinapay. So, dito po siya nakalagay, at dito po kadalasan bumababa yung presence ni Lord. So, pero para sa kanila, ang explanation nila doon, sa loob ng arko, bumababa yung presensya ng Diyos. So, ngayon, ganun din daw po si Mary. Parang, dahil daw po siya ay nilukuban ng banal na espiritu, di ba po, para ma-conceive o maipanganak si Jesus, yun daw po ay kagaya ng arko ng tipan. So, na-connect nila yon. Tapos, bukod doon, di ba po, yung tablet, yung tungkod, tsaka yung mana. Yun kasi ay nagre-represent kay Jesus Christ. Di ba po yung 10 utos, Jesus is the Word, di ba? Alam natin yon na si Jesus yung nagre-represent ng salita ng Diyos. Aside from that, yung tungkod po kasi ay nagre-represent ng authority. So, alam naman po natin na si Jesus, yung King of Kings and Lord of Lords. And also, yung mana, ito po ay nagre-represent kay Jesus pa din as bread of life. Siya yung bread of life. So, etong tablet, tungkod at mana ay nagre-represent kay Jesus Christ. Kaya nahalin tulad nila si Mary o si Maria ay arko ng tipan kasi bukod sa nilukuban siya ng banal na espiritu, siya rin yung nagdala sa sinapupunan niya kay Jesus Christ. Na-connect po natin. So, parang diba, parang connected din talaga. At sinabi nila na hindi raw gagamitin ang arko para paglagyan ng mga ordinaryong bagay. Kasi yung arko ng tipan ay holy. So, para sa kanila, hindi nila yun lalagyan ng mga, alam mo yun, ng, kunwari, mga mangkok, ng mga kandila, ng iba pang pagkain, di ba? Hindi nila gagawing, storage, di ba po? Kasi nga, ang pinaglagyan nun ay mga banal na bagay. At ganoon din daw po si Mary. So, dahil siya po ay holy, ang kanyang sinapupunan ay banal, hindi po siya lalagyan ng mga ordinaryong tao. Kasi si Jesus po ay hindi ordinaryo, di ba po? So, yun yung kanilang conclusion. At ang kanilang basehan po ay meron po silang biblical reference. At yun po yung aaralin natin. Kung yun po ba yung interpretation talaga nung verse na yon. Okay, so basahin po natin. Ito po ay makikita natin sa 2 Samuel 6 at Lucas 1. 2 Samuel 6 at Lucas 1. So sa 2 Samuel 6, makikita natin dito yung story kung saan yung Ark of the Covenant ay dinala nila David pabalik sa Jerusalem. And then sa Luke 1, makikita naman natin dito yung story na pumunta si Maria kila Elizabeth at yung responses nilang dalawa ay may connection sa isa't isa. Okay? So, isa-isahin po natin. Una ay sa 2 Samuel 6 verse 9. 2 Samuel 6:9. Sabi po dito, kaya't natakot si David sa Panginoon sa araw na yon, at ang kanyang sinabi, paanong madadala rito sa akin ang kaban ng Panginoon? So, yun yung naging response ni David nung nakita niya yung Ark of the Covenant for them. And then Luke 1:43 o Lucas 1:43, sabi dito, bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? So parang pareho daw po sila ng response, di ba po? Ayan, bakit nangyari ito sa akin? Sabi ni Elizabeth. So, parang na-shock sila, hindi sila makapaniwala. Yan yung kanilang explanation. Next po ay, ang mga tao raw ay maingay kagaya ni Elizabeth. Yung mga tao daw po nung Old Testament, nung na-receive nila Ark of the Covenant, naging maingay sila. Maingay in a positive way. And ganoon din daw po si Elizabeth. So, ang kanilang reference ay 2 Samuel 6:15 o 2 Samuel 6:15. Sabi po dito, habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. So, di ba, maingay siya. At ganoon din daw po si Elizabeth. Sa Luke 1:42, napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. So, pareho daw po silang naging positive yung kanilang response na maingay. Bukod dito, meron pa po silang
connection. At ito po ay yung napatalon daw po si David kung paanong napatalon si Juan nung na-encounter po nila si Mary at yung Ark of the Covenant. Sabi sa 2 Samuel 6:14 o ikalawang Samuel 6:14, sinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. At sa Lucas 1:44, sabi dito, sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Ayan, so si John po, kasi nung time na yon pinagbubuntis ni Elizabeth si John the Baptist, nasa tiyan siya. So, lapalukso daw yung si John the Baptist sa kanyang tiyan. Ayan. Pero ito, balikan natin ulit yung kanilang mga explanation. Kung susuriin natin yung story, ganun nga po ba talaga ang interpretation ng mga verses. So, tingnan po natin sa ikalawang Samuel 6:8 hanggang 10. Di ba po, yung unang response, si David po ay na-shock positively, hindi makapaniwala na nasa kanya yung Ark of the Covenant. Ganon din daw po si Elizabeth. Pero kung babasahin po natin yung context ng ikalawang Samuel 6, si David po ay na-shock, pero hindi siya positive. Natakot po siya. Bakit? Kasi katatapos lang mamatay ni Uzziah. Hinawakan po kasi ni Uza yung Ark of the Covenant at namatay siya. Kasi bawal po yun hindi pwedeng hawakan ng ang Ark of the Covenant basta-basta. So, basahin natin mula verse 8. Nagalit si David sapagkat pinarusahan ng Panginoon si Uza at ang lugar na yon ay tinawag na Perez Uza hanggang sa araw na to. Kaya natakot si David. Hindi siya glad, hindi siya positive. Nagkaroon siya ng fear. Natakot siya. Sabi niya, natakot si David sa Panginoon sa araw na yon at ang kanyang sinabi, paanong madadala rito sa akin ang kaba ng Panginoon? Kasi ayaw niyang hawakan kasi baka mamatay siya. Ayaw niyang pahawakan kahit kanino kasi baka mamatay sila. Kaya tingnan niyo po sa verse 10, hindi nais ni David na dalhin ang kaba ng Panginoon sa lungsod ni David, kaya kundi dinala ito ni David sa bahay ni Obed-Edom na Geteo. Kaya hindi niya kinuha yung Ark of the Covenant dahil natatakot siya doon. Ang ginawa niya, pinagstay niya sa bahay ni Obed-Edom. So yun yung story. Sa Luke, naman po, sa kabilang banda, sa Luke 1, positive yung response ni Elizabeth kay Mary. So, hindi po siya connected. Hindi natin pwedeng sabihin na si Mary yung New Covenant. So, aside from that, meron pa po yung teka lang po. Ayan. Yung mga next chapter ng 2 Samuel 6. Kasi lumipas po yung 3 months. Sa story ni Elizabeth at ni Mary, isang eksena lang yon, isang day lang siya nangyari. Pagdating ni Mary, nangyari na lahat. Kumbaga sa take lang. Pero yung story ng 2 Samuel 6, lumipas ng 3 buwan kasi nga natatakot si David dun sa kaba ng tipan. So 3 months ang lumipas. Kasi nga 'di ba takot siya. So paano nila ma-enjoy yung presence ng Lord kung natatakot siya? Pero dahil lumipas ang 3 months, nakita nila na binless si Obed-Edom dahil nandun yung Ark of the Covenant. Nag-decide silang bumalik doon. So ito po yung nangyari. Sabi po sa 2 Samuel 6 verse 11, ang kaba ng Panginoon ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom na Geteo ng 3 buwan. At pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sambahayan. Ayan, nagkaroon ng 3 buwan. At ito po yung nakalagay na, di ba po sabi po nila na si John the Baptist daw lumukso, di ba po, sa tiyan ni Elizabeth. Pero si David po ay hindi siya lumukso, siya po ay sumayaw. Ayun, so sabi po sa 2 Samuel 6:14, nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay may bigkis ng isang ephod na lino. Hindi po siya lumukso, sumayaw po siya. And then, hindi rin ang arko lamang ang sumisimbolo sa presensya ng Diyos, kung hindi ang buong tabernakulo. So, hindi rin po natin pwedeng sabihin na si Mary yung New Covenant or yung bagong arko ng tipan dahil
hindi po sa arko lang bumababa yung presence ni Lord, kundi sa buong tabernakulo. So, tingnan po natin yung reference. Sabi sa Exodo 40:34, nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Yung buong toldang tipanan, yun po ay naging naranasan yung presence ni Lord. Hindi lang yung Ark of the Covenant, hindi lang yung Ark of the Covenant itself, pero yung buong tolda. Meron pa po sa Ezekiel 10 verse 4, sabi po dito, ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa may kerubin at lumipat sa may pagpasok ng templo. So, hindi siya sa loob ng covenant, kundi, di ba yung, kung makikita niyo yung Ark of the Covenant, meron siyang parang box, tapos sa taas niya may dalawang angel, may dalawang cherubim. So, yung presence ng Lord nandito sa gitna. Nandyan. Wala siya sa loob. So, hindi siya sa womb ni Mary kung i-compare natin. Kung hindi, sa above. So, sabi po dito, yun nga, napuno rin ito ng ulap. So, lumipat daw po siya sa may pagpasok ng templo. Napuno ito ng ulap at ang buong patio ay nagliwanag sa kaluwalhatian ni Yahweh. So, hindi natin pwedeng gamitin yung reference na ito para masabi natin na si Mary po ay perpetual virgin. Okay, so again, disclaimer lang, wala po tayong against kay Mary kung gusto man niyang maging virgin forever or hindi. Wag lang natin siyang i-adore ng beyond sa dapat na adoration na dapat sa kanya. Mamaya makita natin po sa end kung bakit hindi natin siya dapat ginagawa. Pero puntahan muna natin yung number 3. So, sa number 3 po ay divine maternity. Ano daw po? Divine maternity. So, ayon dito, si Maria daw po ay ina ng Diyos at nagpapatuloy ang kanyang pagiging ina magpakailanman. Kaya tayo ay makakalapit sa Kanya at siya ay mamamagitan para sa atin kay Jesus dahil siya ay mahalaga sa Kanya. Dahil dito, siya ay tinawag na Queen Mother or Queen of Heaven. At kung paanong nakakalapit ang mga nasasakupan sa ina ng mga hari sa lupa, ay maaari rin daw tayong lumapit sa Kanya. So, di ba dito sa lupa, yung mga Queen Mothers ng mga hari, ng mga prinsipe, ng mga presidents, or even ordinary people, di ba, kapag may kailangan tayo sa anak, ang kinakausap natin yung nanay kasi alam natin na yung anak ay malapit sa nanay at mas makakatulong para makuha po natin yung favor ng anak. So, meron po silang reference dito. Ang ginamit po nila ay ang unang hari 2, kung paanong namagitan si Bathsheba para kay Adonijah kay Haring Solomon. So, dito po sa story na to, si Adonijah may gusto siyang i-request kay Bathsheba, ay kay Solomon, pero ang ginawa niya, dumaan siya kay Bathsheba. So, si Bathsheba daw po ay parang queen mother kay Solomon, kung paanong si Mary ang queen mother ni Jesus, na isang hari din. So, basahin natin sa mga unang hari, 2:17 hanggang 20. So, basahin po natin sa verse 17 o 17. At nagpatuloy si Adonias. Alam ko pong hindi siya makakatanggi sa inyo. Maaari po bang hingin nyo sa Haring Solomon na ipagkaloob sa akin na maging asawa ko si Abisag, ang dalagang taga-Sunem. So, gusto niyang maging asawa si Abisag. So, anong sagot ni Bathsheba? Sa verse 18, sige, kakausapin ko ang hari. Sagot ni Bathsheba. Verse 19, kaya pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin. Yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Sabi po sa verse 20, huwag mo sana akong tatanggihan. Sabi ng ina. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin ninyo, alam niyong hindi ko kayo matatanggihan. So, base po sa mga verses na to, pwede natin i-conclude kung paanong pinahalaga ni Haring Solomon si Bathsheba, kung paano nakinig siya kay Bathsheba. Ganun din daw po si Jesus Christ na kanyang ina. Of course, nakikita naman natin sa Bible na sobra yung respect ni Jesus kay Mary. Even at the end of his life, diba, binilin pa niya si Mary kay John. Pero kung babasahin natin yung buong context, yung sagot po ni Haring Solomon sa kahilingan ay hindi niya pinagbigyan yung kahilingan ni Adonijah. Sa halip, ay pinapatay pa nga po niya si Adonijah o si Adonias o si Adonias dahil ang ginawa niya ay pagre-rebelde sa kaharian
at pagmamanipula ng kanyang ina. Kasi po before this story, si Adonias ay nagrebelde. Kinuha niya yung pagiging hari ni Solomon. So parang given na yon, no? Pero as isa pa, bukod doon, gusto pa niyang maging asawa si Abisag. Si Abisag po ay isa sa mga asawa ni Haring David na tatay ni Solomon. So parang bukod sa nag-plot na nga siya ng kudeta, kinuha pa niya yung loob ng nanay niya para lang asawahin yung stepmother niya. So parang hindi matanggap yun ni Haring Solomon. Kaya ano yung ginawa niya? Sabi dito, basahin natin. Sa unang mga hari 2:21 hanggang 24, kaya nagpatuloy si Bathsheba. Ipahintulot mong si Abisag, ang dalagang taga-Sunem, ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias. Pero sumagot si Haring Solomon sa kanyang ina. Sa verse 22, at bakit po nyo hiniling si Abisag para kay Adonias? Bakit hindi rin nyo hilingin ibigay ko na lang sa kanya ang trono, sapagkat siya'y nakakatanda kong kapatid, at ang paring si Abiatar, pati si Joab na anak ni Zeruias, ay nasa kanyang panig. Verse 23, nalumpa noon si Haring Solomon, parusahan nawa ako ni Yahweh kapag hahayaan ko pang mabuhay si Adonias dahil sa ginawa niyang ito. Verse 24, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na naglagay sa akin sa trono ng aking amang si David at nangakong mananatiling maghahari sa Israel ang aming lahi, sa araw ding ito'y mamamatay si Adonias. So, kung reference natin, nakakatakot, diba? Kung reference natin yung story ni Bathsheba, na siya po ay ina ni Jesus, ako si Mary ay si Bathsheba, at siya ay ina ni Jesus, makita natin na hindi naman pinagbigyan si Bathsheba. So, hindi siya walang special something. Though, of course, again, pinahahalagahan po ni Jesus si Mary na kanyang ina. Pero to influence him sa lahat ng decisions niya, hindi po. Because they're different. Si Mary po ay tao, si Jesus ay Diyos. So, tingnan po natin dito, walang special na tungkulin si Maria sa ministry ni Jesus. Kasi makita natin sa Luke 8:20-21 at Luke 11:27-28 na even nung time na si Jesus po ay nasa lupa, hindi rin naman niya pinagbigyan talaga si Mary sa ibang mga hinihingi po niya. Tingnan po natin sa Luke 8:20-21. Sabi dito sa 20, kaya't may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nais nilang makita kayo. Di ba, pagka ganon, parang nasa labas yung nanay mo, lumabas ka na. Dapat susunod si Jesus Pero anong sabi ni Jesus sa verse 21? Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. So, hindi niya sila ginrant dahil nandun si Mary. Nakuha po natin. At sa Luke 11:27-28 o Lucas 11:27 hanggang 28, sa verse 27, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Sabi niya, pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa'yo. Sino po yun? Si Maria. Of course, pinagpala naman talaga siya. Pero ano yung sinabi na sa verse 28? Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. So, meron pang people na mas blessed kay Mary. Oo, blessed si Mary. Pero meron pang mas pinagpala. At yun yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ngayon ko lang din po na-realize, no, parang iniingatan talaga tayo ni Jesus. Alam siguro niya na darating yung time na halos i-worship na natin si Mary. Pero ngayon, makikita natin sa mga Bible verses din po na iniingatan niya tayo na hindi natin yun magawa. Pinapakita niya na we have differences. Nanay niya si Mary, pinahalaga niya si Mary, pero siya pa rin ay Diyos. Siya pa rin yung dapat sambahin. Mamaya, mas more on that po sa conclusion po ng ating mensahe. At ngayon, tayo ay nasa number 4 na. Ayan, yung number 4 naman po ay glorious assumption. Ano daw po? Glorious assumption. So, para sa kanila, si Maria po ay namatay. Ngunit paglipas ng 3 araw ay hindi na nakita ang katawan niya sa kanyang libingan. Parang kay Jesus Christ daw po na hindi siya totally namatay. Sabi po, ang kanya raw katawan, kaluluwa at espiritu ay dinala sa kalangitan dahil siya ay walang kasalanan at ina ng Diyos. So, ito po yung conclusion of it all. Wala siyang kasalanan, ina siya ng Diyos, perpetual virginity,
Sinunod niya ang Diyos hanggang sa huling nanghihininga ng buhay niya. Kaya anong nangyari sa kanya ay kinuha siya. Kung paano kinuha si Jesus Christ. So ito daw po ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa na kagaya niya, tayo rin ay muling bubuhayin sa mga patay at makakasama ng Diyos habang buhay. Ito ang dahilan kung bakit nila tinawag si Maria na Queen of Heaven. At sinama ito sa ika-4 na misteryo sa Rosario, yung Glorious Assumption. At ito po yung ginagamit nilang talata para patunayan ito. Ito ay ang pahayag 12 kung saan may isang babae na may korona na may anak na mamumuno sa kamay na bakal. So basahin po natin yung pahayag 12, 1 hanggang 5. Ayan, so basahin ko lang po, sabi dito, kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babae na nadaramta ng araw at nakatungtong sa buwan. At ang ulo ay may koronang binubuo ng 12 bituin. So, na-imagine po natin na isang babae na daramta ng araw at nakatungtong sa buwan at ang ulo niya ay may korona na binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya napapasigaw siya dahil sa matinding paghihirap. So, tingnan po natin yung verse 5. Sabi dito, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. So, of course, it is si Jesus Christ. Ayan, dahil alam naman natin na siya yung nakatakda na maghari sa lahat ng bansa. Okay, so ang aklat ng pahayag ay mahiwaga. At imaaring ito nga ang kahulugan nito. Ngunit may isang interpretation din po nito. So, maraming interpretation ng Revelations kasi nga ito ay tungkol sa future. At isa po sa interpretation nito na ang babaeng ito ay ang Israel, kung saan ang 12 na corona ay sumisimbolo ng 12 tribes na pinanggalingan ni Jesus na ating Messiah. Di ba po si Jesus ay galing sa tribe of Judah. Ayun. At ito rin po ay sumisimbolo, another interpretation pa, ito rin ay sumisimbolo sa church na patuloy na inuusig ni Satanas ang dragon pero iniingatan ng Diyos. Kasi makita natin dyan sa sa pahayag 12 na inuusig ng dragon. Ayan, mula sa verse 4. Ayan, nandyan. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At makita natin sa mga sumusunod na chapter, na verses na talagang may gustong saktan ng dragon ito pong bata at yung babae. Kaya sabi po dito sa verse 6, makikita natin, ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. So dito may other interpretation. Ito daw po yung rapture kung saan yung church na babae, yung body of Christ, yung bride of Christ, ay tumakas. Ayan, papunta sa ilang. Ito po ay ilan sa mga interpretation. Not solely na ito po ay si Mary. Possible din naman po na ito ay si Mary. Pero sabi po dito, wala ring talata sa Bible na nagpapakita na si Maria ay muling nabuhay sa kamatayan at hindi rin po ito nabanggit sa bagong tipan. So, di ba, maraming mga verses sa Bible na may mga nabuhay ulit sa kamatayan, kagaya ni Lazarus, kagaya ng resurrection sa Matthew, nung nabuhay ulit si Jesus. Pero po, hindi na-mention to. Walang na-mention, walang exact biblical reference na si Mary po ay nabuhay mula sa kamatayan. So, ito po ay mga nagdagdag na rin po ako. Ito po natatapos yung ating 4 na explanation dun sa Marian Dogma. So, pwede pong, if you believe in the 4 Marian Dogmas, pwede, nasa inyo naman po yan kung gusto nyong panghawakan yon. Pero kung sa oras na to ay nakikita nyo na pwedeng hindi pala yon yung talagang explanation nun. And God is speaking to you. Pwede po kayong mag-pray after nito. Pwede mong tanungin si Lord, yun ba talaga? Ano ba talagang totoo? At naniniwala ko na pag sinik po natin ng Panginoon, lalo na po kayo ay Catholic at matagal nyo na itong pinanghawakan, naniniwala ako na if we seek the truth, ipoprovide yun ng Lord sa atin. Sa James 1 verse 5, sabi doon,
pag sinik natin yung wisdom, ibibigay yun ng Panginoon. At sabi din sa Hebrews 11:6, walang imposible sa Diyos na kapag sinik natin siya, ay natutuwa ang Diyos. Pag sinik natin yung katotohanan. Ganun din sa Jeremiah 29 verse 13, if we seek Him with all of our heart, we will find Him. So, huwag kayong mag-alala kung baka meron sa inyo nako-confuse. Bakit ganoon? Parang iba yung natutunan ko. And don't judge me agad. Don't judge these teachings agad. You pray first and seek the Lord. Kasi kung ano yung totoo, naniniwala ko, ipapakita niya yun sa bawat isa. Because our God loves us. Hindi niya tayo hayang ma-deceive. And then, nagdagdag rin po ako dito ng mga karagdagang katanungan. Number 1, baka po natanong din natin ito. Paano kung hindi naman sumasamba kay Maria, ngunit pinaparangalan lang? So, paano kung hindi mo naman talaga wina-worship si Mary, pero yun nga, ina-adore mo lang siya? So, basahin po natin, ano po ba yung ibig sabihin ng worship? So, nilagay po natin dito, pwede nyo rin itong i-research kung may time po kayo. Ito po yung mga Hebrew word ng worship. Ito ay hindi ko na search yung pronunciation, pa-search na lang din po. Shacha or Shaka, Avoda, at Barak. Ayan po. So, Shacha or Shaka, sabi dito, the most common term meaning to bow down, fall down flat, or prostrate oneself in reverence. So, ito po ay ibig sabihin ng worship. Kasi, when we say na we don't worship, ibig sabihin, natin ito ginagawa. Pero when we bow down to Mary, even sa kanyang rebulto, then we are worshiping Mary. Sabi po sa Avoda, literally means work or service. So, paglilingkod. So, kung tayo po ay naglilingkod para kay Maria, then we are worshiping Mary. And also, Barak is to kneel or bend the knee, often translated as bless or praise. So, kung lumuluhod po tayo kay Maria, then we are worshiping Mary. At bakit, in conclusion, bakit po, ito yung sinasabi ko kanina, bakit hindi maganda na wino-worship po natin si Maria? Kasi po ito ay ayaw po ng Diyos. Sabi po dito sa Exodo 20:1 hanggang 6, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. Verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, ayaw ng Diyos na may iba tayong i-worship, kundi si Yahweh lang. Diba po? Sabi po sa verse 4, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Kasama daw po ba dito si Mary? Yes po. Sabi dito, hindi daw po natin sila dapat sambahin. Sa verse 5, makikita po natin, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. So, very grave, very serious to sa Diyos, na talagang may generational curse kapag ginagawa po natin ito. And in verse 6, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salin lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So, God is serious na siya lang yung i-worship natin. Walang tao, walang ibang Diyos, wala iba tayong sambahin, kundi siya lang. Amen? Nariliwanagan po ba tayo? And then number 2. Ayan, another question na pwedeng tanong din po natin. Paano kung hindi naman natin sinasamba si Maria, pero pinapanalanginan lang? So, nagpe-pray lang tayo. Ano po yung ating sagot doon? Sabi po sa John 14:6 at 1 Timothy 2:5, walang ibang tagapamagitan sa tao kung hindi ang Panginoong Jesus lang. Hindi po natin kailangan ng ibang tao para pagprayan. Sabi po sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Jesus Christ lang po yung way. At sabi sa 1 Timothy 2:5 o 1 Timoteo 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos. Ilan daw po? Isa lang. Ayan. At sa mga tao, ang taong ito ay si Kristo Jesus. Bakit? Kasi sabi nga natin kanina, si Mary po ay tao lang din. Lahat po ay nagkasala. So Romans 3:23,
Si Jesus lang po ang hindi nagkasala. Siya lang yung may authority, siya lang yung kaya na ipag-intercede tayo. Kasi po, siya yung Diyos na walang kasalanan. Amen? So, ang conclusion natin, ngayon na naunawaan natin ang apat na Marian dogmas, ang Immaculate Conception, Perpetual Virginity, Divine Maternity, at Glorious Assumption, ayon sa mga talata ng Biblia, masasagot na natin ang katanungan kung si Maria po ba ay Diyos. At ang sagot po ay hindi. Siya po ay babaeng pinagpala sa lahat at kahanga-hanga ang kanyang pagsunod at halimbawa, pero hindi nararapat panalanginan at sambahin. Ito ay para lamang sa Diyos na ating tagapagligtas at Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. So, naglagay din po ako ng picture dito. I also believe that even Mary would want us to worship Jesus. Naniniwala ako na ganun din yung gusto ni Mary bilang nanay ni Jesus, na hindi siya yung makita kung hindi ang kanyang anak. At sabi po dito, kung nakita natin ang maling na paniwalaan natin, hindi ba po huli ang lahat? Ang ating Diyos ay mapagpatawad at mahabagin. At baka ginagamit pa niya ito dahil kalooban niya na maranasan natin ang tunay na kaligtasan at makasama tayo sa langit habang buhay. So kung napapanood mo po ito and nakita mo po na you have been practicing itong mga napag-usapan natin at na-realize mo na mali pala yung ginagawa natin according sa Word of God, I believe that God is merciful to us. Hindi pa siya bumabalik, hindi pa tayo namamatay. So may chance pa tayo na ma-correct yung mga wrongdoings natin. So right now, pwede ko po kayong i-lead sa prayer at para maging totoo na this time yung ating faith. So gusto ko lang din po kayong i-encourage kasi you love God eh. Totoo naman yung love mo kay Lord. Kaya lang na ano lang po tayo na mali ng ating practices. And naniniwala ako na God honors your heart. Kaya niya to sinasabi, kaya niya to ginagawa para ma-direct po tayo sa tama na si Jesus Christ lang po yung ating sambahin, wala na pong iba. So si Jesus po ay part ng Trinity, baka na-confuse din kayo, akala ko ba si Yahweh? So si Jesus ay part ng Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Another topic po iyon. If you want more on that, pwede nyo po akong i-message para pag-aralan din natin at magawan din natin ng video. Pero po, si Jesus yung Savior, siya po yung pinadala ng Diyos Ama para maging tagapagligtas natin sa ating mga kasalanan. Siya lang din po yung may karapatan na magligtas sa atin dahil siya po yung Diyos na walang kasalanan at nag-alay ng buhay para sa atin. Siya yung pinako sa krus, siya yung na-sacrifice para sa atin, siya yung nagbuwis ng buhay para sa atin. Para saan? Para hindi po tayo mapunta sa impyerno, para makalaya tayo sa kasalanan sa kabayaran nito at mapunta po tayo sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos sa langit. Ganun kaseryoso yung Diyos na mahalin tayo, na makalaya tayo sa kasalanan. Binigay niya yung anak niya. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang binigay ang kanyang kaisa-isang anak at ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na to, pwede niyo po akong sundan sa prayer para kung nakikita po natin yung truth na ito, sabihin lang po natin, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawa, sa lahat ng aking mga maling na paniwalaan, at sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, Diyos Ama, kung nakasamba ako sa ibang Diyos, sa ibang tao, maliban po sa iyo. Maliban sa iyo, Jesus Christ. Maliban po sa iyo, banal na Espiritu. At sa oras pong ito, ako ay nagpapakumbaba at nagpapalinis sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po na ikaw lamang, Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula po sa oras na ito, ikaw ang maghari sa aking buhay. Ikaw ang magdala sa akin sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang mag-lead, maghari sa akin hanggang sa maranasan ko ito. At patuloy na ikaw ang manguna sa akin sa lahat ng aking ginagawa. Mapaglingkuran kita
hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Salamat sa kapatawaran, salamat sa kalinisan, salamat sa isang buhay na walang hanggan, salamat sa bagong simula na binigay mo sa akin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope na na-bless po kayo sa ating video. At kung may iba po kayong katanungan na gusto nyo pong pag-aralan natin, message nyo lang po ako or mag-comment lang po kayo. At if you want to be part of our online community, message nyo lang din po ako. Meron po tayong online community kung saan nagkakaroon po tayo ng fellowship para mas lumalim pa yung pagkakaalam po natin sa salita ng Diyos. Yun lamang po. Shalom and God bless.